Yeah, so magandang umaga po sa ating lahat. Una na po ako pasalamat sa ating Panginoon na ilan para po sa araw na ito. Thanks for having me here. Sa mga dakilang guro ng Victoriano State Elementary School at sa ating tulong guro, Pang Lourdes Cruz, sa ating mga kaluwi na sa arawan ng edukasyon, salamat din po sa ating mahal na punong barangay, Kapitan Frankie Santos. Sa kanyang munisipyo ng Kagawan. At sa lahat ng sangguniang barangay. At syempre po, sa ating mga estudyante at mga magulang, maraming salamat po and congratulations po sa inyo. So, sa totoo lang po na ulat ako nung ako ay makikitahan as guest speaker dito sa ating pagtatapos sa VCRES or Victoriano State Elementary School. Akala ko nung una ay figura na lang po kami ng Lori nung sinabi niya na kukuha ko niya ako as guest speaker. Yun. So, pero nung nakita ko po yung invitation at yung mismong program ko, bigla ko yung mga dati-dating napapili ng susuotin. Actually, kahapon ko lang muna pili susuotin. Kasi kahapon ko lang nakita yung invitation na totoo pala. Talaga pala kung sasalita ako sa harap ko nila. Yun. Babalik ako dito sa pangalan kung saan nagsimula akong bumasa at sumulat. Matutong mga pagkapwa-tao at lugar kung saan naging mahali ng aking masayang pagkakaan. Kaya po, tuloy naman nakaka-proud na nandito ko ngayon sa harap ninyo para magbahagi ng mga istorya ng aking buhay na sana ay kapatutan nyo ng aral. Sana pagkatapos ang araw na ito, may mga bata at mga magulang akong ma-influensyahan sa mabuting paraan. Naalala ko nung grade 6 ako, dito rin sa Tapos, di ko pa rin alam kung ano talaga ang gusto ko sa buhay. Pumapasok ako sa eskwela dahil gusto kong matuto. I love learning new things. Gusto kong makipaglaro sa mga klase ko. At gusto kong makita yung rush ng taga-Torres. Yeah. Pero dati, hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong gawin at kung anong gusto kong marating. Mahirap pa talaga maunawaan kung saan ba ako dadalhin ng pag-aaral ko. Basta ako, gusto ko lang matuto at mag-enjoy sa pag-aaral. So, sa mga estudyante ko dito ngayon, na hindi pa rin sigurado kung anong purpose nila sa ginagawa nilang pag-aaral, ang masasabi ko po, okay lang yan. I-enjoy nyo lang yung journey. Huwag pag-pressure, huwag pag-think sobrang relax. Dapat, sakto lang. Kumbaga, nag-aaral ka kasi gusto mong matuto. At the same time, hindi ka nag-pressure, nakakapag-relax ka, nakakapag-gulong pa rin ng time para sa makikipaggawa. Kailangan, ginagawa mo na yung obligasyon mo bilang estudyante at bilang anak sa pag-aaral na mayroong enjoyment sa eskwelahan. Kailangan balance lang. Bakit po? Kasi hindi natin magagawa isang bagay na nais natin parating kung hindi naman natin mahal ang ating ginagawa. And pure, lahat po ng sobra yung masama. Sobrang pagiging seryoso at sobrang pagiging relax are both masama. Kaya dapat balance lang. Meron kang time for serious studies at meron kang time para sa sarili mo for enjoyment. Okay? So, nung nakagraduate po ako ng basics, naalala ko, tinanong ako ng dito ko doon, si Kaka George Sorrentino, rest in peace. Tinanong niya ako kung gusto ko magkaroon ng bagong sapatos. So, if I remember correctly, that's around the time ng papasokan after the graduation of basics. So, tamang-tama sa edad ninyo. Sinama niya ako ng 3 araw at 2 gabi para pumunta sa Taisa.
dito ang naranasan ng sumama sa huli, sa lifestyle? Sino ang nakatry ng sumama sa huli at magsisimot si Kuwag ka na yan? Actually, kasama ko siya ng mga panahon yan. Sa unang araw, hanggang sa pangalawang araw, nag-enjoy pa ako. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Ang trabaho ko that time, ako yung katabuhan ng mga nakahuling isda. So, nilalagay nila yung sa sako, ang tawag nila palyo. So, kada isang palyo, nilalagay nila sa sako, iyaatang nila sa likod ko, at dadalhin ko yun mula sa kulungan ng isda, papunta sa baka. Nag-enjoy pa ako doon, kasi tama-tama ako gusto kong pumayat. Sabi ko, exercise ito para sa akin. Nag-enjoy din ako doon, kasi naiisip ko yung focus ko, na gusto kong makabili ng sapatos. At the end of the day, at the end ng trabaho na to, mag-aaral ako ng pera, pambili ng sapatos, para pag-gamit ko sa susunod na tapuan. Okay? Mabigat ang pinubuhan ko, mainit ang araw, at madulas ang daan. Pero inuloy ko siya kasi nakapokus ako sa tulo. Pagkatapos sa paghihirap, makakabit ko ang gusto ko, bago sa sapatos. Ngunit yung pangatlong araw na, doon na ako nakalasap ng alon ng buhay. Tanda-tanda ako na madaling araw. Lumusong kami para mag-aboy. Yung pag-aboy ko is parang itataboy na yung isla papunta sa kulungan para doon mas madaling mahuli. That's roughly around 2 a.m. Madaling araw, madilim. Pero ang pinakamahirap sa lahat, lumulubog po ang buhita ako sa bote kasi sobrang bigat. So kada habang ko po, halos mabaon na ng bewang. So imagine niyo lang po ang hirap para sa isang kakagraduate ng grade 6 ang makaranas sa ganito pinag-trabaho. Considering po na part din yung pagdating may aking kasaan. Pero binigyan po ako ng responsibilidad ng dito ko para ipapunan sa akin na hindi basta-basta nakukuha ang pera, hindi basta-basta makukuha mo gusto, kailangan mo itong pagkirapan. Yun. Naalala ko hindi na lang ako ng mga kasama kong matatandaan. Kaya remember ko rin si Kabian, sa Malaki ko dating gagawa natin. Hinihingi na lang nila ako punta sa kubo kasi hindi ko na kaya lumusok pa kasi nga umabot talaga ako. Akala ko kami yung patay na ako, kaya hindi pa nila ako ay buhatin. Kaya ginagawa nila, hinihingi na lang nila ako. So yun, napakahirap pala. Napakahirap pala maging mahirap. Kakain ko kayo. Pero sa nakakatulong pagtulay yun, doon ako sinampal ng realidad. Hindi madaling kumita ng pera. Sa batang edad ko na yun, naranasan ko na ang mga mararanasan ko sa inaharap kung wala akong gagawin pagbabago. Doon ko na realize na kailangan mo na talaga magkain. Joke lang po. Doon ko na realize na hindi ko pala gustong magtrabaho sa tubig. Hindi naman ko sa pinamalit ko makatrabaho sa tubig. Talaga lang kung hindi siya naaayon sa aking katawan. Hindi pala para sa akin ang ganong hanap buhay. So doon ako nagsimulang mangarap. Hindi lang dahil gusto ko lang. Hindi lang din dahil tinatanong ko ng teacher ko kung ano bang pangarap ko. Nung sinampal ako ng realidad na ito ang hirap ng buhay na dadaanin ko sa future, doon ako nagsimulang mangarap para sa sarili ko at para sa pamilya. Doon ko na simulang mangarap specifically kung ano ang mga dapat kong gawin sa buhay para makawala sa ganung senaryo. So, pinili kong magsumikap. After that, I went to high school, dyan sa Mayor Ramon Estrellana. Pinili kong magsumikap ako pagkatapos ng pag-aaral. So, nakagraduate naman ako ng Mag-Iwasay. At ako kasama sa dalawang college, universities na ilang Pedro. So, sa UP Diliman at sa PSU. So, pinili ko
ko ang BSU kasi based sa final course na gusto ko, mas malapit ka and also mas accessible. So pinili ko magsumikat, pero ganoon pa man, nadapa ako. So sa kabila ng mga nakikita natin ngayon, meron mga challenges na hindi alam ng tao. Nung lumapit ako ng high school, alam ko na gusto ko magtagumpay. Nagagawin ko ang lahat para matagbating ko ang hihawang gusto ko makamit. Pero iba ako na iyo. Sa college, tinuturing ka na nila, hindi na ganang tagod. Kung ayaw mo pumasok, desisyon yan. Hindi ka pipilitin ng teacher na pumasok ka. Hindi ka pipilitin ng teacher na makisama ka sa discussion. Kung anong gusto mong gawin, magagawa mo. Pero, you must face the consequences. At ang consequences nga nun ay bumagsak ako sa aking mga unang taon sa kolehiyo. Opo, nagkaroon ako ng mga bagsak ng college dahil sa nabayan ko ng nakakang pag-aaral. Nagpatalo ako sa puso ng kabataang puso sa mga kasiyahan. Paghagka ko nakalimutan ang aking nabuong pangarap mula elementary hanggang high school. Pero, despite everything, meron kong tatlong tao na hindi sumuko sa mga pangarap ko. So, sino-sino kaya yun? Ang unang tao na hindi sumuko ay ako. Sa kabila ng aking mga pinagdaanan, hindi ko sinubuan ang aking mga pangarap. Kahit kung ano-ano narinig ko sa mga marites sa paligid, kesyo, mga mag-aasawa lang yung maaga, hindi yan makakapagtapos. Makatapos man yan, buti mo makakuha yan yung mga maayos sa trabaho. So dati pa kami marites na. Ilan lang yan sa mga gasolin ang nagpaliyan ng ako'y nagustuhan ko makapagtapos. At yung pangalawa ng mga tao ay ang aking mga magulang. Yun, tiwala sila sa akin despite the fact na nag-call ako sa early stages ng college life ko. Hindi nila sinukuha ng mga pangarap ko. Hindi nila masayang ang tiwala. Hindi nila masayang ang tiwala nila ng ilang bagsak na marka. Hindi nila masayang ang tiwala nila dahil sa alarming letters ng teacher ko about my absenteeism. At hindi sila nagpadala sa mga marites nila nakilala o kaibigan. Hindi nila sinukuhan ang mga pangarap ko. At dahil doon, maraming salamat na nanay at tatay. Wala ako dito kung hindi dahil. Kaya ako sa mga magsisimul tapos. Gusto ko sana maging mas makatotohanan ang sasabihin sa inyo ngayon dahil hindi parang fairy tale ang buhay. Ito po ang reality. Congratulations po sa inyong pag-graduate. Nawa ay makita nyo ang minsan ng inyong mga pangarap. Matutunan nyo sa mga darating pang panahon kung ano pa ang mga dapat nyo gawin para magtagumpay sa buhay. Sana hindi kayo pangyayaran ng loob pag sinalubong na kayo ng alon ng problema. So, yun. At sana, huwag nyo susukuan ang inyong pangarap. Huwag nyo hayaan ang ibang taong sabihin na hindi nyo kaya yan. Panghawakan nyo ang inyong pangarap at huwag nyo iaasa sa iba, sa salita ng iba ay inyong mga gagawin. Para naman po sa mga magulang, sana ay huwag nyo sukuan ang pangarap ng inyong mga anak. Magkasama kayong mangarap para sa future nila. I-remind nyo sila lagi kung bakit ang mahalaga ang edukasyon para maging saldado nila sa hamon ng buhay. At sa inyo naman po lahat, sana po yung sibigyan ko sa apoy na magustuhan yung magtagumpay ang aking naibahaging karanasan. Pagpala